Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, August 13, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather updates sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag mo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, no, ay minomonitor pa rin natin pagkilos. Ito nga pong si Bagyong Goryo, no, na mas lalo pang lumalapit. Ito nga po sa area ng Batanes at sa bansang Taiwan. Kung makikita nyo mga kaibigan sa ating tinatawag na area of probability, no, eto siya ngayon. Ito po yung meron lokasyon ngayon na 440 kilometers east of Itbayat, Batanes. At ngayong araw din ng Miyerkules, alas 8 ng umaga, lumakas ho siya o lalakas ho siya sa 175 kilometers per hour. At makikita nyo mga kaibigan, tatawid siya sa bansang Taiwan at ito ilalakas ng 110 kilometers per hour. Bali sa Wednesday, ngayong araw din po ng alas 8 ng gabi. So lalabas ho siya ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday ng umaga sa lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. So ang magiging epekto na ito mga kaibigan, itong si Bagyong Goryo ay posible, no? Dahil nga kahapon nakataas ang signal number 1 sa Batanes, posibleng maitaas yan hanggang signal number 2. Depende kung mas bababa pa itong si Bagyong Goryo. So ang nangyari kasi dito mga kaibigan, na-explain ko sa inyo, dapat hindi naman na talaga mahagip ng trap or extension ng hangin nitong si Typhoon Goryo ang area ng Batanes. Ang nangyari kasi dyan, itong high pressure area sa taas niya, humina yung epekto. So yung high pressure papataas na dapat hahatak sa kanya nawala ho. Dahil sa lakas ng epekto ng hangin or extension ng hangin itong si Bagyong Goryo. Makikita nyo yun mga kaibigan, yung pag-ikot na yan, yung may bilog na yan, yan po yung tinatawag natin na spiral clouds, no? Malakas na sirkulasyon ng hangin. Nasa karagatan siya mga kaibigan. At ipagpasalamat natin sa Diyos, no? Hindi tayo direktang tinamaan ito. Do apektado ng trap or extension ng hangin ang area ng Batanes, no, na meron 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan na aasahan ngayong araw ng Miyerkules. Ang malaking bahagi naman ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay safe po dito sa bagyong si Goryo. Pero ang mangyayari dito, possible na itong si Bagyong Goryo ay palakasin ang epekto po ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan ho ang magiging epekto mga kaibigan. So yung mga lugar naman, no, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kasama dyan ang Mimaropa, Palawan, ang Zambales, Bataan, Batangas, Cavite at ilang bahagi po at nalalabing bahagi ng Metro Manila. So possible po yung mga isolated rain showers or thunderstorm sa mga lugar ho na aking binanggit. So mag-ingat tayo sa mga posibilidad na banta ng pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. So habang binabaybay naman mga kaibigan ni Bagyong Goryo, eto nga pong extreme northern Luzon, no, possible na maapektuhan hindi lamang ang Batanes. Posible kapag bumaba pa siya, maapektuhan ng ilang bahagi din ng Cagayan, kasamang Ilocos Norte at Ilocos Sur, no? Possible yan. Kahapon, nakita nyo rin ang sobrang napakalakas na biglang bugso ng pag-uulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Dahil po yan sa localized thunderstorm. Ngayong araw ng Miyerkules, no, August 13, asahan natin na medyo magandang panahon sa Metro Manila sa umaga tanghali. Pero badang hapon, no, may babala tayo mga kaibigan ng thunderstorm advisory, yung mga biglang bugso ng pag-uulan na may kasamang malalakas na hangin, pagkulog at pagkidlat. Dahil yan sa pag-evaporate sa sobrang init sa umaga tanghali, pagdating ng hapon, doon lumalakas po ang bugso. Tumutuloy ang malalakas pag-ulan. Dahil na rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Nagkakaroon po yan ng interaction. So sa ngayon din po, wala pa naman tayo may monitor na possible na magiging kasunod na bagyo. Ito nga pong si Bagyong Goryo, no? Pero may mga LPA sa week 1 at week 2 ngayong Agosto, pero low chance na maging ganap na bagyo. Sa ngayon mga kaibigan, paghandaan natin yung posibilidad na eto nga pong si Bagyong Goryo ay muling buhayin or ipag-intensifies or palakasin ang habagat. Once kasi napalakasin niya muli ang habagat mga kaibigan, tapos merong pumasok na low pressure area, mako-continuous mga kaibigan, no, ang epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa. So asahan nyo mga kaibigan, no,
sa ilang bahagi ng Mindanao, no? Ang maliwalas na panahon, no? Magandang panahon pero asahan naman ng medyo cloudy skies bandang hapon at sa gabi, mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan. Ang ilang bahagi naman ho ng Visayas area mga kaibigan ay patuloy din makakaranas ng magandang panahon ngayong araw po ng Miyerkules. Pero asahan ng mga cloudy skies pagdating sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorm. Same scenario din sa Metro Manila, medyo magandang panahon, may tsansa ng mga pag-uulan bandang hapon at sa gabi dahil na rin po sa mga localized thunderstorm. Kabayan, sa ngayon yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please, makikiusap ako, paki-like, share, subscribe at paki-hit ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.